So mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang susunod na makakalaban ng monster ng Japan at kasalukuyang may hawak ng 2 titulo sa Super Bantam na si Naoya Inoue ay walang iba kundi ang kababayan natin na may hawak din ng 2 titulo na si Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Bagamat wala pa pong petsa kung kailan sila magtutuos, tinatarget nga po na magkabilang kampo mga tol na sa December magaganap ang bigating laban. Marami nga po ang mga Pinoy boxing fans na kating-katina na makaganti dito kay Naoya Inoue. 4 na kasi ang Pinoy na nadadali nitong hapon. Pero po para sa ating legend na si Jerry Peñalosa, hindi daw ang estilo ni Marlon Tapales ang tatalo kay Inoue, kundi ang tatalo daw kay Inoue walang iba kundi ang estilo ng former 3 Division World Champion General Casimero. Yan po ang pahayag ni Jerry Peñalosa mga tol nang makapanayam ito sa FB page ng MMA coach na si Coach Franco Ruloda. Maaari po kayong pumunta sa page niya mga tol upang mapanood ang buong interview kay Jerry Peñalosa. Ayon nga po kay Peñalosa mga tol, kung siya daw ang tatanungin, honestly, si Casimero daw ang may malaking tsansa na talunin si Inoue. Ang dahilan nga po dyan ni Peñalosa mga tol, talagang malakas daw kasi itong si Casimero kumpara kay Tapales. Hindi daw sa sinasabi niya na hindi mananalo si Tapales kay Inoue. Kung tutuusin, may skills umano si Tapales kumpara kay Casimero. Pero iba daw kasi itong si Casimero mga tol. Bukod sa malakas, willing daw makipag-engage sa kalaban. Talagang risky daw itong si Cuadro Alas. Wala daw siyang pake kung siya ang bumagsak o siya ang magpapabagsak sa kalaban. Dagdag pa ni Peñalosa mga tol, mayabang kasi itong si Casimero at may pagka-insecure. Hindi lang daw sa salita magaling si Casimero, talagang ginagawa daw niya kung ano ang sasabihin niya. Bukod dyan, kaya daw niya nasabi na ang estilo ni Casimero ang makakatalo kay Inoue at hindi estilo ni Tapales. Hindi mo daw kasi ma-outbox ang tulad ni Inoue. May skills daw itong si Tapales at walang duda na magaling. Pero kung makikipag-picture taking ka umano sa itaas ng ring kay Inoue, hindi ka daw uubra. Uunti-untiin ka daw kasi nitong basagin. Ganon din daw si Tapales, uunti-unti ka din daw nitong basagin. Subalit sa nakikita daw ni Peñalosa mga tol, swak daw ang estilo ni Casimero kay Inoue dahil willing daw talaga ito makipag-engage at hindi daw takot. Ani Peñalosa mga tol, marami daw ang magre-react sa sinabi niya. Pero yun daw ang sarili niyang opinyon. Kaya nga daw sa tingin niya, si Casimero daw ang kinakatakutan ni Inoue na Pinoy boxer. At sa tingin din daw ni Peñalosa mga tol, pinapatanda daw ni Inoue si Casimero bago daw ito labanan. Ika pa ni Peñalosa mga tol, style make fights. Kung siya daw ang tatanungin, mahihirapan naman daw si Casimero sa estilo ni Tapales. Pero mas gusto naman daw labanan ni Inoue si Tapales. At si Casimero naman daw, gusto labanan si Inoue. Casimero mas malakas compare kay Tapales, mas makipag-engage. Siguro sa Tapales magaling ang magandang style. Slowly but surely sa Tapales Saka mas technical compared to Casimero. Pero hindi yung style yung ganoon ang magtalo kay Inoue. Kailangan ng style ni Casimero. Malamang maraming hindi mag-agree sa akin, pero yan ang nakikita ko. Very controversial po kasi talaga. Ayaw ni Inoue labanan sa Casimero, that's for sure. Kasi alam niya na may tulog siya. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na nga po ang laban ni Shakur Stevenson at Frank Martin. Sa November 16 na nga po yan magaganap sa Las Vegas. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Lightweight World Title. Itataya din nila ang kanilang mga unbeaten record. Si Frank Martin may malinis na kartadang 18 wins, no losses with 12 knockouts. Habang si Shakur Stevenson naman mga tol, may record na 20 wins, no losses with 10 knockouts. Parehas nga pong technical fighter ang dalawang ito. Sino kaya ang mag-uuwi ng titulo?